Yes, hello everybody. Welcome back again to another vlog and another video. And for today's video, guys, is i-update ko po kayo ating money tree na yung mga tinapkat natin, yung mga pinutulan natin. Ano na nga ba ang kanilang resulta? Na-mention ko kasi ito sa aking previous vlog, guys. And pag i-edit ko, kita ko hindi ko pala na-videohan, hindi ko pala nakuhaan ng video. So, gagawin natin is kukuhaan natin siya ng video ngayon. Again, I will update you guys sa mga nagtatanong kung kumusta, and ma'am, pa-update po ng money tree nyo na ginawa po natin last time. And eto na po yung video na yun, syempre. And kaya naman, everyone, syempre, again, I will update you. With this video, makikita po natin kung ano po ang nalabasan ng ating mga money tree na tinapkat natin or yung mga pinutulan natin. As you can see on my right side, makikita po natin dito yung ating money tree na 21 stocks. Ayan na po siya, and sobrang ganda na po niya. And hindi ko na patatagalin pa, let's all start with this video. And kung nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe to my vlog or to my YouTube channel. And hindi ko na patatagalin pa. Sisimulan natin ito. Now na. Uunahin ko na ang dito na side, guys. Ito yung ating money tree na ating needed. So as you can see, nandito po yung ating stem na napakagandang stem. So ganito po yung kanyang... Okay guys, so sorry sa kalat ha. Hindi pa kasi ako tapos maglinis dito. Ito guys is, kung naalala nyo, may tumubo dito na side. Ito po yun siya. So as of now, ay nakikita natin yung kaniyang, nagsisimula na siya sa kaniyang medyo magsisimula na siya sa kaniyang rootings. Pero anyway, lalagay lang natin siya dyan, and sure ako na mabubuhay po yan siya dyan kasi hanggang naman, alagang mutiya balilin, charis. So yan guys, nakikita natin yung kaniyang stem na naka-braided. And from the brown stem dito sa baba, until dito sa braided na stem, dito sa may ribbon, green, and ayan po yung kanyang ibabaw. Makikita nyo guys, sobrang taas na po ng money tree na yan. Like, kahit ko na po siya. Eto po siya guys, ganito po siya kataas or katangkad na. Okay, yan yung pot niya. And eto ako. Talagang matangkad na siya. So, makikita nyo na may marami ng dahon na lumalabas sa kanya. Ito, 2, 4, 6 fingers. And ito, guys, bago na po ito. Yan, ito din is bago na. And, alright, healthy naman so far yung kanya mga nilalabas na dahon or yung mga bagong leaves niya. Healthy naman. And this time, okay, before tayo mag-proceed sa ating mga cuttings, yung mga kinat natin, papakita ko muna itong money tree na isa sa pinakamataas na money tree na may mealybugs. Okay. Ayan. May nakatira po sa kanya. Ayan, pag may mga ganun po guys, kinukuha ko lang po. Ito yung aking semi-variegated na hindi ko maintindihan kung variegated ba siya. Pero ang haba na po niya guys. Before po tayo mag-proceed doon sa ating mga kinat, advice lang sa lahat ng mga nagpaplano na mag-cut ng kanilang mga money tree, ang gagawin nyo po is, ikakat nyo po siya dito sa may bandang green. Bigyan po natin ng mga 2 inches away from the brown stem. Okay. Away from the brown stem guys. Dito, kailangan natin lagyan ng 2 inches, and dito ka po sa ibabaw. Wag po yung until dito sa brown ka magkakat. Wag po doon kasi medyo matagal po magkaroon ng tubo dito kapag brown lang po. So dapat may green po na maiiwan. Again, mga 2 inches. Okay na po yun. And dito ka na po magkakat. Or dyan mo siya mamarkot. So yan po yung sikreto doon. And syempre, ang ating pinakahihintay yung ating mga cut kung ano na nga bang nangyayari. Eto na siya guys. As you can see, we have 1, 2, 3, 4. 4 po sila. Pero, nakikita natin dito nyo malalaman kung bakit dito ko sinasabi na kailangan mag-cut kayo dito na sa bandang green. Dito nyo malalaman sa mga cuttings na to. So, as you can see, ayan yung kanyang braided sa baba. So far, okay naman yung kanyang stem.
And eto na po siya sa bandang ibabaw. Albert, hindi nagfo-focus yung aking camera. Ayan. Marami siyang bagong tubo, guys. Okay, hindi talaga nagfo-focus yung camera ko. Wait lang. Okay, ayan yung mga bagong tubo niya, guys. Ang sobrang sa mga sanga-sanga niya. Meron na talaga siyang mga bagong pasibol na. Ayan. And also, dito din sa kabila, okay, same as katulad din. Ayan, ang dami pong bagong tubo niya. So, and meron tayo ditong isang sanga. Eto, medyo malaki siya. And medyo malaki na yan siya. Eto siya, guys, is naputol kasi siya. O, yan, nakikita nyo ba yan? Yan, naputol kasi yung stem na yan. Kaya dyan po siya tumubo. But anyway, it's okay dahil ang goal ko is ano din siya dito para same sila kahaba. Yun po yung goal ko. And down to the next one, itong isa din. Ayan, marami na din siyang suhoy or suhoy, sanga na paparating. And alright, guys, lastly, yan yung kanyang yung kanyang braided. Ang sexy ng stem niya. And lastly, guys, ito yung sinasabi ko na isang puno na kinat natin. Actually, yung cut nito is buhay na po siya. And, okay, as you can see, sa stem na ito, medyo old na po siya. I think pa-bonsai na nga po siya eh. Pero, hindi pa siya talaga as in ganun ka old. Ayan, nakikita nyo siya, guys. Okay, ganyan po yung kaniyang stem. Alright. And, why sinasabi ko na dapat doon po natin i-cut sa may green na parts? Kasi napansin ko po, guys, nakikita nyo ito. Itong money tree na ito is nauuna pa siya i-cut nito. Dito na mga side. Okay, yan, marami na, diba? And medyo matataas na yung kanilang bagong tubo. Well, this one, makikita nyo yung kaniyang bagong tubo is ganyan pa po. Okay, ganyan pa po yung kaniyang bago. Or, yan lang po nag-iisa. Yung nag-green, maliit na green na yan. Yan lang po nag-iisang lumabas sa kanya. Pero, hindi po naman deads yung halaman. Talagang buhay na din po yung halaman. So, bakit sinasabi ko na dapat dun sa green po kayo mag-cut? Kasi, napapansin nyo ba yan, guys? Kapag nasa green pa po, ang bilis pong lumabas ng kanyang mga sanga-sanga. Yung kanyang mga bagong tubo. So, ang bilis lumabas sa kanyang mga stem. And also, may mga sanga na hindi lang isa, kundi dalawa po yung lumabas na mga sanga niya or mga bagong tubo niya. Kagaya din neto. Ayan. Diba? Mas mataas na. To think na ito is nauna pa siyang ikat. Nauna ko pa siyang ikat itong puno na ito. Yan, yung isang stem na yan. Nauna ko pa siyang ikat kaysa dito. Ito sobrang huli na to. I think mga 4 days na ang nakalipas before natin nakat natin yan last and 4 days nakalipas. Ito naman yung kinat natin. Pero tignan nyo naman, mas mataas po yung tumubo sa kanila sa may bandang green po na side. Kaya po sinasabi ko sa inyo na pag mag-cut po kayo ng inyong money tree, kailangan dyan lang po sa may green upper. Kailangan lagyan natin ng 2 inches na green na stem. Hindi lang dapat yung sa brown natin iniiwan. Kasi kapag ganun, maraming tumutubo sa may green pa na stem. And also, guys, I will update you sa ating money tree na 21 stalks. So far, guys, our money tree na 21 stalks is ayan na siya. May marami ng tubo na lumalabas. And yung kanyang braided, kumusta yung kanyang braided? Ayan yung kanyang braided. Still, maganda pa rin po ang kanyang braided. And wala pong nadideds na stem. And nagdidilig po ako kahapon. That's why ngayon is hindi na po ako magdidilig ng ating mga money tree. Again, si money tree is once a week lang po dapat natin diligan. Pero nagdedepende po din yun sa soil ninyo. Sa mga nagtatanong kung ano po yung soil na gamit ko, it's only a garden soil. Less gastos para hindi na tayo masyadong bili ng lupa pa sa mga garden shop. Kaya naman, guys, yan po yung update natin for our money trees. Great!
Yes, guys. And para po sa mga nagtatanong sa mga top cut natin kung ano ang nangyari, kung kumusta, nabuhay ba sila? Yes, guys, nabubuhay po yung top cut natin. Pero as of now is hindi pa po dapat natin sila, muna natin silang tanggalin kasi syempre kapag ina-update ko po kayo doon is tatanggalin po natin sila sa lupa. So dapat naka-steady lang po sila. I think mga 1 month from now, pwede ko na pong i-update sa inyo kung okay na ba yung mga top cut natin ng ating mga money tree. Yung sinasabi ko po nga top cut, guys, is yung mga top po neto, yung mga pinutula natin neto. Yung i-update natin again after 1 month with this vlog. I-update ko po yun sa inyo kasi sure na sure ako na super stable na and may routines na po. Time po na iyon. Kaya late na po natin i-update yun sa inyo kasi as of now kasi dili pa sila pwede tandugon. Okay. So again, it kamo ni ang atong money tree nga mataas na gyud siya kay syempre. So far mo ni ang akong braided nga money tree nga nitaas og ingon ani nga na-maintain nato ang iyahang braided. Syempre kung para sa ako tama naman jud ni siya kataas. So na ako nga mo lash pa siya or mo baga ang iyahang ibabaw. In the meantime, aantayin po natin siya. I think stable na naman siya pero kulang pa po siya sa kailangan pa po natin siya ng talagang medyo matataas na bago po natin siya i-cut. Ika-cut ko po yan siya dyan. Kasi yan na po yung money tree na gusto kong ma-achieve na height niya na naka-braided. And yun na po yung stem niya na magkakaroon na po tayo ng parang semi-bonsai. Semi lang naman. Kasi si money tree talaga guys, kapag tinanim mo po siya sa baba or sa lupa is magiging puno na po talaga siya. Si money tree is meron po siyang scientific name na Pachera aquatica and meron po akong video about sa money tree nung pandemic guys na nangyayari po talaga sa totoong buhay yung kwento po nung tao na nakadiscover ng money tree. Nangyayari po siya sa amin guys. Nangyayari po yan siya sa aking pamilya, sa totoong buhay. Ito ko natatapusin ang vlog na ito. Once again, this is me, Ate Machiavelli, here all around being human, here in Davao City. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. The bush and paalam. Bye!